Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernal ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit walang taong neutral, kaaway o kakampi. At ang ating Bible verse ay mula sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Sinasabi sa ating scripture, "And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, were in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and on the mind, and were by nature of the children of wrath, even as others, but God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, and by grace ye are saved." Kaya ngayon, mga kapatid, usapan natin isang historical figure na nagngangalang Pelagius. Isa siyang British monk noong ika-5 siglo na nagtuturo ng ideya na ang tao raw ay pinanganak ng morally neutral. Ibig sabihin nito ay wala raw tayong taglay na kasalanan mula pagkabata at kaya raw natin sumunod sa utos ng Diyos gamit lamang ang ating sariling willpower or sariling lakas. Pero mga kapatid, ang tinuro ni Pelagius na tinatawag na ngayon na Pelagianism ay isang maling doktrina kasi unang-una ay Pelagianism denies the reality of original sin and human depravity. Sa madaling salita mga kapatid, tinatanggal nito na ipinanganak tayo makasalanan. Pero kung babalikan natin ang sinabi sa Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 1-5, malinaw sinasabi dito na dead in trespasses and sins. Ibig sabihin nito, hindi tayo neutral o patay tayong spiritual. Wala tayong kakayang lumapit sa Diyos ng sarili natin lakas. At alam ba natin, mga kapatid, parang cellphone na tayo na-drain na kahit anong pindot natin, kahit ilang beses natin to pag pipindutin ay hindi na siya mag-on hanggat hindi siya sinasaksak sa power source. Ganon din ang tao, spiritually dead until si God ang magbigay ng buhay sa atin through His grace. Second is, the Bible teaches us that we are not morally neutral but already dead, deserving of wrath. Kung tayo ay patay na sa kasalanan mga kapatid at likas na makasalanan, ibig sabihin nito ay we're not just sick, we are dead. Hindi ito simpleng issue ng disiplina o maling desisyon lamang. Hindi, likas na tayong hiwalay sa ating Panginoon. Hindi siya basta-basta na kakabalik sa Kanya dahil gusto lang natin. Kailangan natin ang Kanyang awa at pagkilos. At ito naman, dito pumapasok ang kagandahan ng Ebanghelyo dahil number 3, salvation is not initiated by man's will, but by God's will and sovereign mercy. Kagaya ng sasabi sa ating scripture na chapter 2 verse 4-5, "But God, who is rich in mercy, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ." Sa kabila ng pagiging patay natin sa kasalanan, sa kabila ng pagiging kaaway natin ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng unang hakbang. Hindi natin ito sinimulan mga kapatid. Hindi tayo unang lumapit. Hindi ang Panginoon. Siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.